Kapayapaan po mga mahal namin taga-subaybay. At syempre po kami ay totoong nagpapasalamat sa patuloy po ninyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aming po programa. At syempre po ay salamat sa Panginoon na siyang nagbibigay po sa atin ng pagkakataon upang tayo po ay lalong lumago sa ating pong mga pananampalataya sa pamamagitan po ng pag-aaral ng kanyang mga banal na salita sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. At ngayon po ay makakasama po natin bilang pangunahin na tagapagsalita ay ang ating pong kapatid na Yushel. Kapayapaan po, kapatid na Yushel. Kapayapaan din po, kapatid na Jael. At sa inyo pong lahat na aming mga taga-subaybay sa palatuntunang ito na ang Kabanal-Banalan, kapayapaan po ang sumainyo. At ngayon po sa ating pong pagtalakay ay alam ko po na lahat tayo ay makaka-relate sa bagay na ito. Dahil ang bagay po na ating tatalakayin ay lahat po tayo ay nagtataglay nito. At alam ko rin na lahat po tayo ay nais na makapag-ingat ng bagay na ito. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang buhay. At nawa sa tulong po ng ating Panginoon at sa pamagitan po ng nakahandang pag-aaral sa atin na ang pamagat po ay ang katungkulan ng taong pinautang ng Diyos ng buhay. At sabi ko nga po, nawa sa pamagitan po ng pag-aaral na ito ay lalo po nating maunawaan ang kahulugan ng buhay at maalaman din natin sa pamagitan po ng paksang ito ano nga ba ang paraan para po tiyak na maingatan natin itong buhay na pinagkaloob sa atin ng ating Panginoong Diyos. At upang buksan ang ating pag-aaral, kapatid na Yushel, ayon po sa Biblia, sino po ba ang pinagkakautangan natin ng ating buhay? Wala pong iba, kapatid na Jael, kundi ang Panginoong Diyos, mga giliw na taga-subaybay. At yan po ay matitiyak natin dahil yan ang nakasulat sa Gawa Kapitulo 17, versikulo 25. Payagan niyo po na basahin ko po sa salin na Tagalog Popular Version. Sa Gawa 17:25, ganito po ang ating mababasa. Hindi na siya nangangailangan ng anuman, kaya siya pinaglilingkuran ng tao, sapagkat siya ang nagbibigay ng buhay, hininga, at ng lahat ng bagay sa sangkatauhan. Napakaganda ng inyo pong nadinig na nakasulat sa Biblia. Naglilingkod tayo sa ating Panginoon dahil sa sumasampalataya tayo, ang Diyos na ating pinaglilingkuran, siya po ang nagbigay ng ating buhay, ng ating hininga. Kaya malinaw na malinaw, kapatid na Jael, ang Diyos ang pinagkakautangan ng ating buhay. Opo, kaya ito po ang tuwirang sagot sa atin ng banal na kasulatan, mga mahal naming mga taga-subaybay, na kung meron po tayong kikilalanin na pinagmumulan ng buhay, o sabi nga po ng iba ay source of life, ito po ay walang iba, kapatid na Yushel, kundi ang ating Panginoong Diyos. At hindi natin mapananatili ang buhay na ito kung hindi tayo patuloy na iniingatan at pinagkakalooban ng buhay. Opo.
At maaari din po nating sabihin, batay po sa talata na ating binasa, na walang iba na maaaring makapagbigay ng buhay. Kaya Opo. kahit nga po ang tao, lalo na po sa science, sa siyensya, na maraming taong nagsisikap na mag-recreate ng buhay. Eh ang lahat po ng mga attempts na ito ay pawang nabigo. Opo. Dahil totoo po ang nakasulat sa Biblia, meron tayong nag-iisang source of life. At ito po ay walang iba kundi ang ating Panginoong Diyos. At dahil dyan, kapatid na Yushel, paano po ba natin marapat na tanggapin sa ating kalooban na ang Diyos talaga ang pinagkakautangan natin ng buhay? Unang-una, kapatid na JL, gaya rin ang dapat na sampalatayanan ng ating mga taga-subaybay. Siya talaga ang nagdudugtong ng ating hininga, nagpapanatili ng ating buhay. At gayon natin dapat tanggapin ang katotohanan niya. Opo. Dahil yan ang sinabi ni Propeta Job sa kanyang pahayag na mababasa po natin sa Job 12:10. Ganito po ang nakasulat, muli po sa salin po na Tagalog Popular Version. Ang Diyos ang nagpapalakad sa lahat ng bagay. Ang buhay ng bawat isa ay hawak ng kanyang kamay. Yan, napakalinaw naman, di po ba mga giliw na taga-subaybay? Meron ba tayong nagagawa? Meron bang sino man sa atin na magagawang mapanatili ang ating buhay sa kanang ating sarili? Siyempre, ang sagot natin, wala. Walang ibang may gawa nito kundi ang ating Panginoong Diyos. At gayon natin dapat tanggapin sa ating mga sarili ang katotohanan. Opo, kaya nga kung minsan po itong buhay na nasa ating kapatid na Yushel, mga mahal namin taga-subaybay, ay tinatawag natin itong hiram na buhay. Opo, may awit nun. Opo. Kaya nasa kamay po talaga ng Panginoong Diyos na magpasimula ng buhay. Opo. Pwedeng sa sinapupunan ng kanyang ina Mhm. at hanggang siya ay mapanganak. Opo. At kapatid na Yushel, pwede rin po nating sabihin na nasa kapangyarihan din ng Diyos na dugtungan ang buhay, mga mahal po namin taga-subaybay. Opo. At dahil nasa kamay ng Panginoon ay nasa kapangyarihan din niya na ito po ay bawiin sa sino man na pinagkalooban niya nito. Kahit nga mga doktor, di ba? Opo. Mga espesyalista kung tawagin. Dumating ang mundo sa isang sitwasyon na kahit ang doktor nangangamba sa kanyang kalagayan Opo. dahil hindi niya kayang lunasan ang sakit. Opo. At talaga namang pag binawi na ng Diyos, walang magawa ang kahit sinong ng tao sa mundo. Opo, kaya pagka dumarating, sabihin natin ang mahal natin sa buhay, na nasa mga huling yugto na ng kanyang buhay, o kahit po tayo, kung nararamdaman natin na tayo po ay malapit ng bawian ng ating buhay, hindi po pala natin pwedeng questionin ng Diyos. Opo. Dahil sabi nga po ng talata ay nasa kanyang mga kamay. Ang buhay na sa atin po ay kanyang pinahiram. Opo. At dahil dyan, kung ito po ay hiram na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon, Mhm. ano po ang katungkulan natin na mga tao na pinagkalooban niya ng buhay na ito? Kung talagang sumasampalataya ang tao, kapatid na Jay, Opo. mga giliw na taga-subaybay, na ang buhay natin, kaloob ng Diyos, nananatili ito dahil sa kahabagan ng Diyos sa atin, dapat po maramdaman natin ang isang panunungkulan na tungkulin nating paglingkuran ang Diyos o sundin ang kanyang mga utos. Na siya rin pong sinabi ng isa sa matalinong lingkod ng Diyos na si Solomon sa Ecclesiastes 12:13. Pakinggan po ninyo. Ganito po ang nakasulat. Sa Ecclesiastes 12:13, ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos, sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. Yan, mga giliw na taga-subaybay. Kung sumasampalataya tayo na nilalang tayo ng Diyos, meron tayong buhay na sa Diyos nang galing at siya rin ang nagpapanatili nito. Na sumasampalataya tayong ang buhay natin ay nasa kanyang kapangyarihan. Sa anumang sandali, pwede niyang kunin, pwede niyang bawiin. Kung gayon ang ating pananampalataya, sasampalatayanan din po natin na tungkulin natin na sundin ang utos ng Diyos. Opo.
At muli po, mga mahal namin taga-subaybay, ay nais pong bigyang diin yung salita po na ginagamit ng banal na kasulatan. Opo. Yung po palang pagsunod sa utos ng Diyos, hindi po pala ito optional, kapatid na Yushel, kundi ito po, sabi ng Biblia, ito po ay tungkulin natin. Opo. Ito po ay responsibilidad natin dahil ito po ang purpose ng Diyos ng pagkakalikha sa atin. At tatanggapin lamang po ito ng tao na tungkulin niya kung kumikilala siya talaga sa Diyos. Opo. Pero kung hindi niya kinikilala ang Diyos at ang paniwala niya sa sarili niya, para siyang kabuting sumulpot lamang dito sa lupa na walang Diyos na lumalang sa kanya, hindi niya ito kikilalaning kanyang tungkulin. Opo. Pero sa talagang kumikilala na ang Diyos ang may lalang sa kanya, tatanggapin niya itong buong puso at maginhawa sa kaloobang gagampanan niya ang tungkuling paglilingkod sa Diyos. Opo, at sa totoong nakakilala din sa Panginoon ay malalaman natin na ang Diyos po ay hindi gumagawa ng anumang bagay nang walang kadahilanan. Opo. Kaya kung tayo po ay binibigyan ng Diyos ng buhay, ang marapat po nating itanong bakit kaya? At ito po ang maliwanag na sagot ng Biblia. Kaya pala tayo nilikha ng Diyos ay para po sundin natin ang kanyang kalooban, gawin natin ang kanyang mga kautusan. Opo. Hindi naman po tayo pinipigilan na magkaroon ng ibang mga katungkulan sa buhay na ito. Halimbawa, ang katungkulan mo ay mag-aral, ang katungkulan mo ay magtrabaho o ibang bagay. Pero sa ibabaw po ng lahat ay dapat po ay nandun yung ating pong pagtupad ng katungkulan na ibinigay sa atin ng Diyos, at ito po ay walang iba kundi ang pagsunod sa kanyang kalooban. At dahil dyan, kapatid na Yushel, ay ano po bang isang katunayan na talagang mahalaga para sa isang tao na pinahiram ng Diyos ng buhay, na gugulin niya ang kanyang buhay sa pagsunod sa utos ng Diyos? Napakahalaga, kapatid na JL, mga giliw na taga-subaybay. Dahil unang-una, kuminsan hindi talaga ito napapansin ng tao. Pero alam po ba ninyo kung gaano ito kahalaga? Mababasa po natin sa pahayag din ni Haring Solomon na alam nating napakatalinong tao sa Ecclesiastes sa stress. Ito po at aking babasahin. Pakinggan niyo po, mga giliw po namin taga-subaybay. Sa Ecclesiastes sa stress, kung ang isang tao ay magkaanak ng 100 at mabuhay ng maraming taon, na anupat ang mga kaarawan ng kanyang mga taon ay dumami, ngunit ang kanyang kaluluwa ay hindi mabusog ng mabuti, at bukod dito ay wala siyang pangpalibing. Aking sinasabing maigi ang isang naagas kaysa kanya. O yan. Yan ang kahalagahan, mga giliw na taga-subaybay. Pagka po tayo ay hindi po nagdalawang isip na ganapin ang ating tungkulin na paglilingkod sa Diyos o pagsunod sa kanyang mga kalooban, hindi po tayo magiging kabilang dun sa mga taong, sabi ng Biblia, mabuti pa sa kanya ang naagas. Opo. Ibig sabihin nun, mabuti pang hindi na siya ipinanganak. Opo. Nangyayari po yun, mga giliw na taga-subaybay, na magiging kabilang tayo doon kung nabuhay po tayo ng maraming taon, nagkaroon tayo ng maraming anak, kahit pa nagkaroon tayo ng lahat ng bagay dito sa mundo. Yung kaluluwa naman natin hindi nabusog. Ang ibig po sabihin nun, hindi natin ginanap yung tungkulin natin na paglilingkod sa Diyos. Kabilang po tayo dun sa tao na buti pang hindi na ipinanganak. Kasi hindi po natin nagawa yung dahilan kung bakit tayo nilikha ng Diyos. Opo. Sa ibang paraan po, kapatid na Yushel, pag inunawa natin, mga giliw na taga-subaybay, yung nais pong sabihin ng talata, katulad po ng sinasabing naging walang kabuluhan. Opo. Kahit po naging mahaba ang kanyang buhay sa buhay na ito, naging marami ang kanyang pag-aari, pero hindi niya naganap yung katungkulang dahil ng pagkakalikha sa kanya. Opo. Minsan masakit man po sa ating pandinig, ay kailangan po nating tanggapin ang sinasabi ng banal na kasulatan. Dahil dito po tayo nais iiwas ng ating Panginoon. Na sa dulo ay mauring naging walang kabuluhan ang ating pong buhay na iginugol sa mundong ito. Kaya para hindi maganap sa atin ang bagay na yan, simple lang po ang binipilin sa atin ng banal na kasulatan. Opo. Na maunawaan natin
At tanggapin natin talaga sa puso natin na kaya tayo nabubuhay, kaya tayo dinudugtungan ng buhay ng Panginoon ay para po tayo ay makapaglingkod sa Kanya. Kaya dapat makita ng lahat ng tao yung bawat araw Opo. na idinudugtong ng Diyos, tsansa Opo. para magawa ng tao ang paglilingkod sa Opo. Diyos. At yung tsansa na yon ay samantalahin po natin Opo. na magugol talaga natin ayon sa kalooban ng Panginoon. Mm. At kung maganap nga natin ito, kapatid na Yushel, Opo. ano naman po ang kabutihan na maaasahan natin na pwedeng maitulot sa tao na gumanap ng kalooban ng Panginoon? Masasabi natin, at kahit ng Biblia, magagiliw na taga-subaybay, yun ang tamang pag-iingat ng buhay. Kasi yan po ang itinuro ng Panginoon nung siya'y nagkatawang tao. Sinabi po niya yan. At mababasa po natin sa Marcos, Kapitulo 8, versikulo 35. Pakinggan po ninyo. Sa Marcos 8:35 po, ay ganito po ang nakasulat. Sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan nito. At ang sino mang mawalan ng kanyang buhay, dahil sa akin at sa Ebanghelyo, ay maliligtas yaon. Yan. Napakaganda, di po ba? Ang Panginoong Kristo Jesus po ang nagsalita niyan. Kaya siguradong yan ang tama. At ayon sa Kanya, pagka dahil sa Kanya at dahil sa Ebanghelyo, sa Kanyang mga aral, nagawa nating magsakripisyo. Nagawa natin na talagang ipagpauna ang mga yaon. Kung dumating man yung ating kamatayan, hindi na walang saysay yung ating buhay. Talagang naingatan natin ang buhay na kaloob ng Panginoong Diyos. Opo, at ito rin po ang katunayan, mga mahal namin taga-subaybay, na ang buhay na naglilingkod sa Diyos, ito po talaga ang nagpapalugod sa Kanya. Opo. At ang magiging katunayan po nito ay masusumpungan natin sa dulo ng ating mga paglilingkod, kung saan tayo po ay, sabi nga ng banal na kasulatan, ay gagantimpalaan ng Panginoon ng hindi maliit na bagay. Opo. Kundi, sabi nga po, ito po ay walang iba kundi ang ating kaligtasan. Kaya alam ko po na tayo po ay kapwa na naghahangad ng kaligtasan. At salamat sa Diyos na patuloy po tayong tinuturuan kung paano nga ba natin lalong mapangahawakan ng kaligtasan na ito. At tiyak ang paraan na tinuturo ng Biblia, sulitin natin ang buhay. Opo. At ang pagsulit ay sa pamagitan po ng pagsunod natin sa Kanyang kalooban. Wala namang magagawa ang tao, kapatid na JL, kundi talagang sundin ang kalooban ng Opo. Diyos na yun. Kasi kahit ayaw ng tao, yung buhay na ito, Opo. pahiram lang ng Diyos. Opo. Pinautang lang ito. Opo. Binahiram lang po sa atin. Sa anumang oras, sa ayaw at sa gusto natin, babawiin ito ng Diyos. Pero gano'n man ito kaikli, gano'n man ito kahaba, sabi nga ni kapatid na JL, sulitin natin para pakinabangan natin ng lalong mabuting pakinabang. Opo, dahil kapatid na usual, marami pong mga tao na nang sila po'y dumating na sa mga dulong bahagi, ika nga po, ng kanilang buhay, ay hindi naman po ang kanilang pinagsisihan ay sana nakapagtayo ako ng bahay. Opo. Sana nakabili ako ng maraming sasakyan. Ang madalas po na nagiging pagsisisi ng maraming tao, sana pala nung malakas pa ako, Opo. ay naglingkod ako sa Diyos. Opo. Kasi doon siya nagkakaroon ng pagkakataon na magbulay na mabuti. Maalala niya na gusto nang bawiin ng Diyos yung buhay ko. Parang nararamdaman niya nung pagkakataong yon, Opo. maraming kulang. Opo. May mga gusto ang Diyos na hindi siya nagawa. Opo. At kaya sana po ay patuloy na nalilikha sa atin, mga mahal namin taga-subaybay, ang lalong pagpapahalaga natin na gustuhin na masunod ang kalooban ng Diyos. At kung ito po ay nasa puso natin, ay paano nga ba natin matitiyak, kapatid na Yushel, na nasusunod talaga natin ang mga kalooban ng Panginoon? Ang paraan po, mga giliw na taga-subaybay, ay gaya po ng inyong ginagawa ngayon. Matyaga po kayong nakikinig. Yan po ay siya ring paraan na itinuturo ng Panginoon. At sinabi po niya nung siya narito pa sa sanlibutan. Mababasa po natin yan sa San Juan 7:17. Ganito po ang nakasulat, inyo pong pakinggan ang nakasulat sa 1:7-17. Kung ang sino mang tao ay nag-iibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo kung ito'y sa Diyos o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili.
Yan ang paraan, mga giliw na taga-subaybay. Pahayag yan o turo ng Panginoong Kristo Jesus. Ano po ang nasa kalooban natin ngayon sa pagkarinig ng mga aral na ito? Umihikayat po ba sa atin para pahalagahan ang ating buhay, para maglingkod tayo sa ating Panginoong Diyos? Mga kapatid, mga giliw naming taga-subaybay, opo sa pakikinig po ninyo, sa pagbubulay po ninyo, sa mga aral na itinuturo sa palatuntunan ito, makikilala ninyo ang mga paraan ng tamang paglilingkod sa Diyos. Opo. At hindi naman po tayo mabibigo, kapatid na Yushel, dahil Opo. yan din po ang nabasa natin sa talata, na kung ang sino man po ang umiibig, ibig sabihin kung sino talagang may gusto Opo. na makaalam at makasiyasat ng kalooban ng Panginoon, kailangan niya lang pong pagsikapan ito at masusumpungan niya sa pamamagitan po ng pag-aaral, Opo. pagbabasa ng Biblia, pakikinig ng mga salita ng Diyos. Katulad po ng sa ngayon po ay patuloy po naming pinaglilingkod sa pamamagitan po ng programang Ang Kabanal-Banalan. Opo. At dahil po dito, ano po ba ang maipapayo ng mga banal na kasulatan, kapatid na Yushel, tungkol po sa mga taong nagnanais na talagang tumupad ng kalooban ng Diyos? Kung paano po, kapatid na JL, mga giliw na taga-subaybay, na meron tayong mga pinahahalagahan, pinagsusumakitan sa buhay na ito, ang unang-una po na pagsakita natin sa ating buhay, yung matiyak natin na nasusunod natin kung ano gusto ng Diyos. Ang katumbas po niyan ay yung pagsunod natin sa sinabi ng Diyos na hanapin natin yung kanyang kaharian. Ibig sabihin, tiyakin natin na siya'y nakapag-ahari sa ating buhay. Siya yung nasusunod. At yan ang sinabi ng Panginoon sa sulat na mababasa po natin sa Mateo 6:33. Muli po, sa salin po ng Tagalog Popular Version ng ating pong mapapakinggan sa Mateo 6:33. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban at ipagkakaloob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Yan. Napakabuti ng ating Panginoon sa atin. Ang nais ng Diyos, masunod natin gusto niya. Tanggapin natin gaya ng siya po ay dapat maghari sa ating buhay. Hangarin natin yon. Huwag nating payagang ang nasusunod sa ating buhay kung ano gusto natin, kung saan tayo masaya. Kung yun ang gusto ng iba, sana po kayo na sumusubaybay sa programang ito ay mahikayat namin na ang payagan nating masunod sa ating buhay, yung gusto ng Diyos. Yun po ang nagpapatotoo na gusto natin siyang paglingkuran at kinikilala natin na siya talaga ang may lalang sa atin. Sa gayon pong paraan, napakalaking pakinabang. Opo. Ang patuloy po na itinuturo ng talatang ito ay kung paano tayo magsiset ng priority sa buhay natin. Dahil marami pong mga tao, kahit po kayo, mga giliw na taga-subaybay, ay napapansin ito sa ating mga kapaligiran na ang mga tao ang nagiging pangunahing priority ay ang mga bagay na ukol sa buhay na ito. At pagkatapos po ay naisasantabi ang para sa Panginoon. Pero maliwanag po ang turo sa atin ng banal na kasulatan. Unahin natin, maging pangunahin sa atin, higit sa lahat, sabi ng Biblia, na pagharian tayo ng Diyos. Opo. At pagka pinagharian tayo ng Diyos, makakaasa naman tayo na tutulungan tayo ng Diyos kung ano man ang ibang mga bagay na inaalala natin sa buhay na ito. Opo. Kaya kailangan lang po ay alamin natin na pangunahin palagi ang paglilingkod at pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. At sa huli, ano po ba, kapatid na Yushel, ang mahalagang mensahe na iniiwan po sa atin ng pag-aaral na ito? Napakahalaga po, kapatid na JL, ng mensahe na iniiwan ng pag-aaral na ito dahil ito po ay tiyak na sa kapakinabangan natin na mga nagnanais na tugunin yung ating tungkuling paglilingkod sa Diyos. Bilang katunayan na kinikilala natin siya na may lalang sa atin. At yan ay mababasa po natin sa unang Timoteo 4:8. Sa unang Timoteo 4:8, may mapapakinabangan sa pagsasanay ng katawan, ngunit higit ang pakinabang sa pagsasanay sa kabanalan, sapagkat may pangako,
hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. O yan. At siguro naman hindi po kayo kabilang doon sa mga hindi naghahangad ng mga bagay na ito. Kundi kasama po tayo sa ninanasa natin ang pakinabang sa buhay na ito at sa buhay na darating. Alam po ninyo, walang ibang makapagkakaloob niyan sa atin kundi ang Diyos. Ipagkakaloob lamang po niya sa atin na maranasan ang kanyang biyayang kaloob sa buhay na ito at sa darating kung hindi natin lilimutin ang tungkulin nating paglilingkod sa Kanya na ating Diyos. Opo, marami na pong mga tao, mga giliw namin taga-subaybay na nakaranas ng sabihin natin naging miserable, nawalan ng pag-asa sa buhay na ito. Opo. At dahil dyan ay sinikap niyang hanapin yung kanyang kasayahan sa ibang mga bagay. Opo. At siya'y nabigo. Alam niyo po kung bakit? Dahil isang bagay lang naman po talaga ang makapagbibigay sa atin ng satisfaction. At ito po ay kung nagagawa natin yung dahilan kung bakit tayo binibigyan ng Diyos ng buhay sa araw-araw. Kung bakit sa bawat umaga tayo po'y bumabangon, binibigyan tayo ng Panginoon ng kalakasan. At ito po pala ay para po makapagbigay ng kaluguran sa Kanya sa pamagitan po ng pagganap natin ng Kanyang kalooban. Kaya sa pamagitan po ng pag-aaral na ito ay patuloy po tayo inaakay na magkaroon tayo ng panibagong pananaw sa bawat araw na pinagkakalob sa atin ng Diyos. At ito po ay ang maipaglingkod natin sa Kanya. Ang diwa po sana ng mensaheng ito, ang ipagpala po sa ating lahat mula ngayon at magpakailanman. Amen. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang programang ito ay maaari ding mapanood sa pamamagitan ng Facebook Premiere, araw-araw sa ganap na 7 ng gabi. I-search lamang ang ating official Facebook page na MHC Media. Kung nais po ninyong mapanood ang iba pa naming mga pagtatanghal, mag-subscribe sa ating official YouTube channel na The Most Holy Church. Upang lubos po ninyong makilala ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, tumawag o mag-text sa mga numerong ito. Sa Smart or Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe or TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. Maraming salamat po!